All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating Simply Talkies vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay at tumatangkilik sa ating channel. Once again, may God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the kampon ng kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga Chekwa. Kasi po, meron pong isa dyan na isang ano matatawag natin dito kay Ramon Tulfo? Political analyst? Isang broadcaster? Journalist? O kung ano man po ang tawag kay Mr. Ramon Tulfo, pasensya na po kayo Mr. Ramon, idol po natin yung mga kapatid nyo tulad ni Ben Tulfo at ni Erwin. Si Rapi naman, less lang. Pasensya ko na kayo Mr. Ramon Tulfo kung di ko po alam kung ano po ang designation ninyo, pero alam ko po journalist po yata kayo at dakilang marites din po. Pasensya naman po Mr. Ramon Tulfo, wag po sana kayong mapipikon sa akin. Peace po tayo. Pero po meron pong na naman na in-expose itong si Mr. Ramon Tulfo diyan po sa kanyang official FB page at tinake up din po ito ng Abante TNT, no? At mukhang nabulabog po ang ating gobyerno dito. Ako rin po hindi ko po akalain mga kababayan, akala ko po nagsialisa na itong mga Chekwa na ito. Antindi pala ng infiltration nito mga kababayan. Matindi po at matindi rin ang impormasyon ni Mr. Ramon Tulfo. Salamat naman po Mr. Ramon Tulfo sa pagsishare mo ng iyong namarites at tayo po ay magko-komento dyan. Alam nyo naman po, tayo po ay pro-Philippines. Mahal po natin ang ating bansang Pilipinas at tayo po ay Pilipino, ang dugong Pinoy ang lumalatay sa atin, no? Atin po ang West Philippine Sea, ipagtanggol po natin ating soberenya, ang ating karapatan hindi lang sa West Philippine Sea kundi sa ating bansa. Okay, at ganun din po ito pong Duterte Youth, no, lalong-lalo na yung kanilang chairman na hindi naman na youth yan kundi yot-yotin. Pasensya naman po, no. Mamaya may papakita tayong cartoon sa inyo, no. Salamat po, credit po dito sa gumawa ng cartoon na ito. Mukhang dito po magagrant po ang wish ninyo, ha? Okay, kasi po itong Duterte Youth Chairman na siya po ang maingay dahil sa hindi pagkakaproklama sa kanila, siya po ay nagbabanta at sinabi pong wala na po ito sa Pilipinas. Wala na pong ganito sa bansang Pilipinas, no? Kaya siya po ay magwawalwal. Pero mas maganda kung you will be a man of your word, unahin mo muna yung una mong sinabi bago itong latest mong drama, no? Kasi po mukhang appealing to the emotion of the Filipino people para po mapagbigyan sila. Di po ba? Now, unahin natin yung in-expose po ni Mr. Ramon Tulfo. Pero bago yan, tayo po ay humigop muna ng ating Starbucks. Ang init na po dito sa amin. Yan pong drink ko, ang tawag po dyan, kung meron man sa ating bansa, strawberry asahi with lemonade. Yan po. Grande lang, yun po ang kaya natin ang mahal Grande, maliit lang $5.75, no? So, yung expose po ni Mr. Ramon Tulfo, no, hindi na siguro kayo mabibigla. Ako po, napatunga nga ako Nung nabasa ko, ayan po sa Abante TNT, 400 Chinese nationals or tourists nagtratrabaho sa DITO. Yung DITO company na yan po, naalala ko,
nung panahon ni Digong, nakakuha po yan ng prangkisa para maging isang internet provider. Kasi nga po, frustrated po ang mga kababayan natin sa serbisyo ng Smart, ng Globe, o ng iba pang mga internet or phone company na nagpro-provide ng internet connection. Kaya naipasok po itong dito. Ayan po ay isang pagmamay-ari ng isang Inchik. No, correct me if I'm wrong, ang last name niyan ay Uy. Napag-alaman po, napag-alaman ayon kay Mr. Ramon Tolpo, 400 Chinese nationals, yung iba ay tourists, walang mga work visa, walang mga work permit, no? Nagtratrabaho diyan sa telecommunication company na yan. Wow! Ano ang tinatrabaho nila diyan, mga kababayan? Baka iyan ay pinamumugaran ng mga espiya. Nako, mga kababayan. Biriin nyo, imbis na mga Filipino citizen, Filipino nationals ang dapat i-hire nitong kampanya na ito o kumpanya na ito, no? Ito ay di umano nag-hire ng Chinese nationals. Inuna pa yung mga Chinese nationals kaysa sa mga Pilipino? Ayun ba yung nilalaman ng inyong incorporation na kung saan hindi kayong mag-hire ng mga Filipino nationals? Parang yung napuntahan naming hotel dyan sa MOA, yung magagandang hotel dyan. First time namin doon kasi pabalik na po kami dito sa Amerika. Ang sabi ni Mrs., experience naman natin itong isang hotel dito. Nako, mga kababayan, isang gabi lang. Kasi the following day, lipad na kami, no? Isang gabi lang, mga kababayan. Grabe ang presyo. That was way back 2019. Bago yung pandemic. Ewan ko lang ngayon, after 6 years. Buti nga't nakalipad kami bago yung shutdown. Nabigla ako sa binayaran ko, isang gabi lang, halos 20,000, mga kababayan. Pero yung nakausap namin yung magdadala ng gamit namin sa aming kwarto, kinakausap ko siya, siyempre Pilipino. Brad, sabi ko, kita ko ang daming Filipino worker dito. Opo sir, pero yung sa administration po, yung mga managers, karamihan po ay mga Inchik. Bigla ako, ganon? Opo, kinakailangan Inchik ka muna bago ka maging administration. Sabi niya, really? Oo, sabi niya. Ganon. So yung mga bellboy, hindi naman sa minamalit sila, mga housekeeping, mga Pilipino. Meron pa nga kami yung yung parang binigyan kami ng isang Pilipina na yung mag-a-accommodate sa amin. Ano po ang gusto nyong drink, libre po yan, kasama po sa inyong lodging, ganun, high class Ang ganda, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng hotel, baka madimanda naman tayo dito. Mga Inchik po, grabe, namamayagpag sila, mga kababayan. Time na ni Digong yon. O ngayon, itong dito, dito kayo mamumuro ngayon, no? Na-expose po sila, 400 Chinese nationals. Hindi mga Pilipino yan. May mga work permit ba yan? Baka yung iba dyan nagturista lang. Pero kunwari turista, tapos sabay trabaho. Kasi noong panahon ni Digong, visa upon arrival sila. O di kaya doon na lang sila nag-a-apply ng visa sa China, madali naman. Baka nga e-visa pa ang mga yan. O, di ba? Tapos pag pupunta ka ng China, dapat may approve ka munang visa. Ganun ba yun? Tayo lang ang nagpakagago sa China no? Talagang si Digong, no, pinamigay tayo sa mga Chekwa. Nagpatumbong-tumbong siya kay Xi Jinping, Tumuwad-tuwad siya kay Xi Jinping. Kaya ayan salamat naman sa expose na ito ni Mr. Tulpo. 400 Chinese nationals. Kala mo magtuturista, yung pala magtatrabaho doon. Mamaya hindi mga hindi mga ordinaryong Chinese nationals nagkukunwari pero mga militar pala. O ngayon, ano ang sabi ng DICT? O ayan Abante TNT din. Mag-iimbestiga na ang DICT. Ay dapat lang, para sigurong pogo din yan.
Dapat kasama dyan ng NBI, kasama ang PAOK, TF, kasama lahat dyan, pati yung national security, i-bet nyo yung mga yan. No, dapat mabet isa-isa yan. Hindi naman sa xenophobic tayo, hindi sa racist tayo, hindi sa discriminatory tayo, prejudice. But alam nyo naman ng China, magaling mag-espiya, magaling magnakaw ng mga impormasyon yan. Dito nga lang sa Amerika, pati yung military ng Amerika, napasok nila eh. Ha? Yung mga, ang huli kong nabalitaan, Chinese sailor dito ha, US Navy sailor. Pero bumaliktad, nagnakaw ng mga sensitive information, huli siya. Oo, dapat sa mga yan firing squad yung mga yan. Ngayon, DICT, NBI Director Santiago, dapat kasama kayo dyan. PAOK, TF, National Security Council, dapat imbestigahan yan. Pag may nahuling spy dyan, wag nyo kagad i-deport, ikulong nyo muna para mag-enjoy si Peryong at Dagol. Mauubos talaga ang sabon eh, no? Mauubos ang safeguard. Oo. 'Di ba sabi ng safeguard medically proven? Na-flagging pa yung safeguard, ano? Yan ang gamit namin no, safeguard eh. Guard na guard talaga kami sa germs. 'Di ba? Salamat naman ha kay Mr. Tulpo yung mga ganyang expose, no? Kudos kay Mr. Tulpo, kudos sa DICT. No, mag-aantay po tayo kung ano po ang magiging latest na outcome niyan. Sana naman, dito kayo mayayari. Okay, so mag-antay tayo kung ano magiging resulta. Kung totoong mga Chinese nationals lahat yung nagtatrabaho dyan, nakakahiya naman digong. Wala kang pagpapahalaga sa mga manggagawang Pilipino. Pumayag ka. Pati nga po yung pagpapagawa ng mga proyekto ng Inchik dyan na sila ang nagpondo. Mga Chinese nationals, tingnan nyo yung mga nagdi-dredging dyan sa Manila Bay. Kung ano dinidredging, puro mga Chinese nationals. Diba sabi nga ni Erwin Tulfo, remember that? Sa gabi, nagmo-moonlighting sila dyan sa Ermita. Diba? Sa Ermita. Parang si ano lang yan, si Centerfold. Diba? Kita dyan sa Ermita. Ha? Naalala nyo yon yung mga nagdi-dredging daw na Chinese dyan, sabi ni Erwin Tulfo, sa gabi nagmo-moonlighting, bawal sila sa ganon. Wala silang karapatang para tumuntong sa lupa, sa atin. Diba? At saka bakit mga Chinese? Yun lang, kasi nga, Chinese, digong is Chinese. I love Xi Jinping. I love China. Di doon ka na sa China. Sa kakalab mo sa China o nasaan ka, tinulungan ka ni Xi Jinping, wala, binasura ka ni Xi Jinping kasi wala nang mahita sa'yo si Xi Jinping. Yan. Okay, mga kababayan. Pasok naman tayo dito sa Duterte Youth. Bago natin kaldagin si Cardema, yung si Ronald Cardema, tingnan nyo muna po yung larawan na yan. Di ba ang ganda? Merong dalawang kahilingan yung dalawang matanda. Sabi niya, meron po kaming kahilingan. Sabi naman nung yung magbibigay ng kahilingan, sige, anong gusto nyo? Gusto po naming bumata. Sige, walang problema. Kadung, ayan, Duterte Youth. Nilagay sa damit nila, bata na kayo, Duterte Youth. Now, what does it tells you? Diba, Cardema? What an irony. Duterte Youth. Pero look at you. You are no longer youth. You are youth. Sa bagay, idolo mo ang Duterte, like Pulong. Youth man, ang tamad na congressman. Gusto pang maging speaker. Ay puta, lahat tayo. Lahat ng congressman, libre na sa mamahaling mga modelo. Magaganda at batang mga modelo. Diba? Parang yung ano lang yan, yung kanta ni Charing. Ako ay isang model. Diyan sa Ermita, gabi-gabi sa disco, nandoon din si Pulong. Nakilala ko si 51B, paldong-paldo ang bulsa. Kaya kami ay nagsayaw at nag-inuman doon sa bar sa Davao.
gustong makisama ng Duterte Youth. Itong Duterte Youth, mga kababayan, itong kanilang chairman ni si Cardema, ito, narinig nyo na to sa LS natin eh. Nag-iiyak po siya. Nagbabanta siya. No? Kung hindi nyo kami hahayaang umupo. Hahayaan daw. Wag, hayaan nyo silang gawin nila yung katarantaduhan nila. Hayaan nyo silang gawin nila yung kalokohan nila. Nilinlang ninyo ang taong bayan, may kakutsaba kayo sa COMELEC, kaya kayo napayagang tumakbo ng 2019 and 2022 and including the 2025. Alright. Di ba? Naging lax ang COMELEC. Now, both of you have to pay the price. Why? Because talagang nanindigan na itong mga petitioner na kayo ay i-disqualify because of technicalities. No? Kumbaga, yung tinatawag na null and void, you guys doesn't exist at the very beginning. Pwede kayong mako-waranto ab initio, ang tawag, o correct me if I'm wrong doon sa huling-huli. You never exist from the very beginning. Yun nga lang nakalusot kasi bakit? Naging lax, naging pabaya ang COMELEC. Ngayon nagbabanta po itong si Cardema na pag hindi sila hinayaang umupo next week, may taning po siya. Mahilig silang magbigay ng taning. Parang nagbigay din siya ng taning na pag hindi kami nanalo bilang councilor, bilang ganito sa bayan namin at ang Duterte Youth Party List, aalis na lang kami. Ay umalis ka na ng Pilipinas. At yung pagbabanta mo na magsisiwalat ka ng katiwalian ng COMELEC at ng House of Representatives, bakit meron pang kondisyon? Kung talagang matapang ka, gusto mong ma-expose ang katiwalian ng dalawang ahensya na ito, gawin mo na. Wala nang if and if. Di ba? Hindi na yung kinakailangan, hindi, mananakot ako. Kung hindi, isisiwalat ko ito. Ano ka? Ganyan ba? Compromise? No way! Kung talagang may bayag ka, Cardema, isiwalat mo yan. Walang ifs, walang but, wala yung kondisyon. Isiwalat mo. Huwag mo nang antayin pa ang next week dahil hindi yan kaagad mailalabas ang resulta next week. O ano gagawin mo pag hindi yan nailabas next week? I-expose mo? Aantayin natin, mga kababayan, no? Itong si Cardema, puro pagbabanta lang magaling eh. Puro ka-if eh. Puro ka-if. Mahilig ka bang kumanta ng if? If the picture paints, ganon? O kaya ipagpatawad mo. Ganon ka ba? Magpakalalaki ka. Huwag ka nang may dahilan pa. Meron ka pang kondisyones. Ano ka? Hino-hostage mo ang COMELEC at HOR? Ano tawag sa'yo? Ano tawag sa'yo pang nang ho-hostage ka? Diba? May tawag sa'yo. O sige, care to share. Paki-comment po. Ano ang tawag nyo sa taong ganyan? Nang ho-hostage. May kondisyones. O kung ako sa COMELEC at HOR, let's wait and see. Hayaan natin kung gagawin niya yung gusto niya. Hayaan natin kung isisiwalat niya kung talagang meron siyang bayag na i-expose niya yung katiwalian, katarantaduhan, korupsyon dyan po sa HOR at COMELEC. At sinasabi niya, wala na daw demokrasya sa bansa. Kung wala nang demokrasya sa bansa, hinuli ka na. At ang Duterte Youth daw po ay lumalaban sa recruitment ng mga insurgents sa mga kabataan. Wow naman! Yung ba palang advocacy nyo? Gawain na po yan ng militar. Wala nga kayong nagawa para sa mga kabataan eh. Duterte Youth. Hindi nyo yata naintindihan yung youth. Baka ibang youth ang naintindihan mo, Cardema. Mag-antay tayo kung gagawin mo talaga yan. At sana gawin mo rin yung sinabi mo na mag-OFW na lang kayo ng misis mo. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.